Magandang umaga po. Ayan, pakikawayan yung mga nasa harap, nasa likod, nasa kaliwa at nasa kanan. At pakibati na rin, pakisabi, Merry and Blessed Christmas sa inyo. Praise God. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Amen ho ba? Ayan, pwede na po tayo umupo sa presensya ng Panginoon. Praise the Lord. Hindi mapipigil ang Kapaskuhan kasi hindi naman napigil ang Diyos sa pagkilos sa ating buhay. Amen ho ba? Amen. Sige, pumalakpak tayo sa Panginoon. Minsan pa. Hallelujah. Praise God. Praise God. Alam niyo po, Church of God, I am very excited to share God's Word today. Alam niyo po, as always, kasi alam ko may gagawin ng Panginoon. It is not about what I'm going to say, but it is what about the Lord will be impressing to each one's heart. Alam niyo po, kaya nawa maging bukas lang tayo sa mensahe ng Panginoon at sa ating pagsisimula, nais ko po kayong tatanungin. Ayan, ho. At posible itong tanong na ito magugustuhan nyo kasi lahat naman ng tao gustong matatanong ng ganito. And this is my question for you this morning. What do you want for Christmas? Ayan, may naisip na kayo siguro, no? Nako, ito yung gusto ko. Ayan, ho. May nagtanong po ba sa inyo ngayong Pasko, ngayong season? Anong gusto mo sa Pasko? Meron ho ba? Taas kamay. Meron ba? Ay, may nagtanong, praise God. Ayan, may mga nagtanong, ho. So talagang kahit anong pagdaanan ng tao, yung taong umiibig sa'yo, susubok at susubok na magbibigay ng isang bagay na ikatutuwa mo. Amen ho ba? No, kahit simpleng bagay, kahit malaking bagay, kahit sobrang mahal o sobrang mura, if somebody give you something, give him or her the best smile. Kasi galing yun sa kanyang puso. And alam niyo po, yun yung pinatunayan ng Panginoon sa atin. Why we have Christmas? Kasi binigay ng Panginoon, hindi lang yung gusto natin, pero kung ano yung kailangan natin. Alam niyo po, yun ang Kapaskuhan. Why we celebrate Christmas? Maybe hindi Pasko, hindi yun yung eksaktong araw ng kapanganakan ni Jesus, but that is the time we celebrate it. Kasi yun po yung pinagmumula ng ating pag-asa, yun yung pinagmumula ng pag-ibig na patuloy na dumadaloy sa atin. And posible, what do you want for Christmas? Posible ito yung gusto ng ilan. Gusto nila ng celebration, ng food, ng bonus. Natanggap nyo na ho ba ang mga bonus? Natanggap nyo ho ba yung 13-month pay? Ayan, gift. Posible may mga natanggap na kayo. Shopping, sa mga nagsha-shopping, magsha-shopping. Ingat lang ho, lalo na kung pupunta kayo, lalabas kayo kasi nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Always wear your mask, your face shields, and magdala ng alcohol. Talagang patuloy pa rin mag-ingat. Niliitan ko na yung vacation kasi parang naman na tayo. Umay tayo sa bakasyon ngayong 2020, ang tagal nating na-lockdown. Or posible, sabi mo, wala naman akong gustong mga salapi or anything. Pero ito ang gusto ko. Gusto ko ng tagumpay. Gusto ko ng tagumpay sa karamdaman, gusto ko ng tagumpay sa kalungkutan, gusto ko ng tagumpay sa buhay ko, or gusto ko ng kapayapaan. Kasi parang dahil sa pandemic na ito, nawala na yung kapayapaan ko sa buhay. Parang nabuhay ako ng may takot na baka pag lumabas ako, pagbalik ko ng bahay, dala ko na yung virus. Or possibly gusto mo ng kagalingan. Or you are asking joy and love. I don't know. Posible, merong iba dito gusto, parang si Brother Paul, gusto ng PS5, no? Magkukwento yan, maganda daw yung graphics ng PS5, nakita niya kay Michael V. At posible, dahil nga tayo ay nasa pandemic, nasabi nyo na mukhang hindi muna sa taon na to. Ayan, nasabi mo yan, next year na lang ako bibili, next year na lang ako babawi. Or posible, dahil sa sobrang kawalang pag-asa, nasabi mo, mukhang malabo na sa buhay ko yan, Mukhang malabo na sa buhay ko makapaglingkod sa Panginoon. Mukhang malabo na sa buhay ko ang yumaman. Mukhang malabo na sa buhay ko na magkaayos kami ng aking pamilya. Alam niyo kapatid, isa sa tangan na mensahe ng Kapaskuhan ang ating pag-uusapan. And today, the title of God's message is, There is Hope. There is hope. Pwede mo pakisabi, there is hope. There is hope. May pag-asa. May pag-asa po tayo sa Panginoon. May pag-asa tayo kay Jesus. And you know what? On the other way around, hopelessness is a terrible, miserable, horrible experience. Yung mawalan ka ng pag-asa, hindi magandang pakiramdam yon. Yung hindi mo alam paano magpupatuloy sa araw ng bukas, hindi mo alam kung paano aayusin yung mga bagay-bagay na nasira, it is a miserable, horrible, terrible, hindi ko na ma-explain. Naubusan na ako ng salita para sa bagay na yon. But Christmas is telling us that there is hope. There is hope.
tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, meron ako at ikaw pag-asa. Pakisabi mo, may pag-asa. May pag-asa. Kaya kung handa na kayong buksan ang ating regalo galing sa Panginoon, ang mensahe ng Panginoon, open your Bibles with you in Luke chapter 2, verse 36 to 38. Ayan. Luke chapter 2, verse 36 to 38. And ang gamit ko pong Bible is New Revised Standard. Samahan niyo po ako. Sabi po dito, there was also a prophet, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was of great age, having lived with her husband 7 years after her marriage. Then, as a widow at the age of 84, she never left the temple but worshipped there with fasting and prayer night and day. At that moment, she came and began to praise God and to speak about the child to all who were looking for a redemption of Jerusalem. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for your word. We thank you so much for the power, for the life, for the hope na nakapaloob dito. And God, ito po ang aming panalangin. Sama-sama naming pagsasaluhan, tatanggapin, at maisa sa pamuhay ang pag-asa na meron kami sa Panginoong Jesus. And we continue to give you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, Amen. 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 Sige po, palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. There is hope. May pag-asa. And the context ng ating pag-uusapan po is 40 days after ng kapanganakan ni Jesus, wherein Jesus was already presented sa temple para i-dedicate. We are not going to talk about bakit hindi baptism, bakit dedication. In some other time po natin yan pag-uusapan. But nevertheless, si Jesus po ay 40 days old. He was already circumcised. At the 8th day, yun po kasi ang kanilang kultura. 8th day is circumcised na. 40 days, bakit umabot ng 40 days? Kasi yun po yung ceremony na matatapos. Maglilinis si Mary kasi sa kanyang panganganak, she was considered madumi. So 40 days po yung kukunin para siya ay masabing malinis. Kasi lalaki si Jesus. Kapag babae ang anak, mas mahaba, doble. So 40 plus 40, 80. So yung ganun kahaba ka para matawag na pure ulit bago ka pupunta sa temple. And at that very moment, ito pong si Anna, nakita niya si baby Jesus at talagang siya ay nagpuri, nagpasalamat sa Panginoon. Ano ang kalagayan ni Anna? She was a widow. So ibig sabihin wala siyang source of income. Ayan, baka nakaka-relate kayo dyan, baka wala rin kayong source of income ngayong taon. Siya ay mag-isa. Kasi wala na siyang asawa. Nandun lang siya sa temple, night and day, nagpupuri, nagpa-fasting, nag-worship sa Lord. Pero itinuturo sa atin ni Ana, ano ang sekreto ng pagtanda sa edad, pero hindi tatanda, hindi mawawala sa pagpupuri sa Panginoon, hindi manlalamig. Ito po ang malungkot minsan sa ating bilang Kristiyano. Nung tinanggap natin si Jesus, on fire tayo, but as we took the road ng ating pagiging Kristiyano, the journey, dun tayo simulang nang lalamig. Nawa matutuho tayo sa buhay nito ni Ana. Paano? Sa 103 years old niya. Sabi po ng mga scholars, she was already 103 years old. Come to think of it. 103 years old, nasa church pa, nag-worship sa Panginoon. Nagfa-fasting pa. Sometimes tayo, 40 years old, parang ayoko mag-fasting, baka mamatay na ako. But nevertheless, Ana, nagpupuri pa rin sa Panginoon. So, pag-usapan natin, pag-asa. Siyempre kapag i-define muna natin what is the meaning of hope, yan po una natin pag-usapan. Kapag pag-uusapan ang definition, saan tayo unang pupunta? Siyempre sa dictionary. Tignan natin anong definition ni Merriam-Webster sa salitang hope. Hope is a feeling of wanting something to happen, a desire accompanied by expectation. So ito daw po ang salitang pag-asa. Ang salitang pag-asa ay pakiramdam at pagnanais. Ayan. Feeling, desire. Ayan, ano ho. Maganda makita po natin if ang pakiramdam mo or ang desire mo ay nasa maling lugar, nasa maling tao, nasa kung ano pa man, posible kang ma-disappoint. Sino po dito ang umasa pero nasaktan? Salamat. Joyce, ang bilis mo sumagot ha. Salamat. Ayan, meron na ho ba? Hindi ako malilate. Salamat, Amron. Hindi ako malilate. Tapos na-late pa rin. Si husband, anniversary pa naman. Overtime. Or posible, ito yung pangako sa'yo, pero iba yung nangyari. Ayan,
So, kita natin, feeling and desire, kapag mali yung pinaglapagan mo ng pag-asa, posible kang masaktan. So, bigyan ko yung example. Feeling ng mga kabataan, taas kamay ng mga kabataan. Okay, mahiya. Taas yung mataas naman. Ayan, Feeling ng mga kabataan, because I've been so good this year, naguhugas ako ng plato, nagwawalis ako ng walang pandakot. Nagwawalis lang, walang pandakot, saan kaya napupunta? Nagwawalis ako, naglilinis ako ng bahay kasi quarantine. Feeling ko, bibilan ako ng bagong cellphone ni mama at papa. Pero that feeling, hindi kanya bibigyan ng kasiguraduhan na bibigyan ka ng cellphone. Paano kung walang pera si mama? Walang pera si papa? Madedisappoint ka. Desire. Desire ni Mrs. Taas kamay ni Mrs. Ayan, mga Mrs., desire niyo po ba na i-date ni husband? Kasi bukas na ang mall, meron ng mga kainan. Ayan, pwede na tayo mag-date. But that's not the thing, yung desire mo will not give you the guarantee na magde-date kayo. Paano kung nag-iingat pa si husband? Ako, baka ma-COVID tayo dyan, dito na lang tayo sa bahay. Magsisindi na lang ako ng kandila dito sa lamesa. O candlelight, di ba? So makita ho natin, minsan kapag mali yung feeling, maling lugar yung desire, posibleng masasaktan. Now, for us Christians, saan ba tayo dapat mag-hope? Saan ba natin ilalagay yung feeling and desire natin? Pakituloy. Our feeling, our hope, our desire must be an expectation based on God's promises. Uulitin ko po yung expectation mo, yung hope mo, which means yung pakiramdam mo at yung desire mo, kailangan nakabase sa pangako ng Panginoon. Para hindi ka masasaktan kung hindi ibibigay ng Diyos kasi hindi para sa'yo. Ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? In Psalms 119 verse 114, "You are my hiding place and my hope, my shield. I hope in your word." The psalmist, nagsasabi siya, Panginoon, sa panahon na meron akong kailangang pagkublihan, kailangan kong magtago, hindi ako magkukubli kung kanino pa man, pero sa'yo. Panginoon, kapag maghahanap ako ng magtatanggol sa akin, ikaw ang tatakbuhan ko kasi ikaw ang aking pananggalang. At sabi niya, Panginoon, sa iyong salita ako aasa. Sa iyong salita ako aasa. Ano pa po ang sabi niya? Pakituloy in Psalms 130 verse 5, I wait for the Lord. My soul waits in His word, I hope. Kita po natin, yung psalmist, paulit-ulit niyang binabanggit, kanino ko aasa? Sa Panginoon. This time, naghihintay siya sa Panginoon. Hinihintay mo ba ang presensya ng Panginoon araw-araw sa iyong buhay? Sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pag-worship, sa pamamagitan ng pag-aaral ng Word? Alam niyo po, ang tao naghahanap ng hope, naghahanap ng kapayapaan, karamihan naghihintay ng vaccine. Tama ho ba? Naghihintay ba kayo? Sama kayo sa naghihintay ng vaccine para pakiramdam niyo safe and secure? Paano kung sa next year, October pa dumating yung vaccine? So, you are hoping for that vaccine and you will live your life miserable, afraid, without peace, kasi wala pang vaccine. Pero kung ikaw magtitiwala sa Panginoon at mag-iingat sa iyong sarili, kaya mo ipamuhay ang iyong buhay ng excited, ng may pag-iingat, ng may kagalakan. Kasi alam mo naman, habang sumusunod ka sa Panginoon, habang maayos ang iyong buhay, iingatan at iingatan ka ng Panginoon. So see, Church of God, you don't have to live in fear. You have to live in hope sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen ho ba? Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And syempre, hindi mawawala yung favorite verse. Jeremiah 29:11. Hindi mawawala yan pag Kristiyano pero magandang maunawaan natin yung context ng verse. Hindi ko na i-detail. This was the promise of God sa bansang Israel. Sabi niya, kasi kahit matigas ang ulo nyo, kaya labas muna kayo sa promised land. Captivity kayo for 70 long years. Pero sabi ni God, for surely I know the plans I have for you. Umaasa sila na babalik sila sa promised land kasi sinabi ng Panginoon, for surely I know my plan. Kapatid, si Abraham umasa na magiging ama ng maraming bansa kasi nangako ang Diyos. At binigyan siya ng anak. Si David umasang magiging hari kasi nangako ang Diyos sa pamamagitan ng prophet Samuel. Ang bansang Israel umasa na merong Messiah na darating na hanggang ngayon hinihintay nila kasi nangako ang Diyos. Ikaw, anong pangako ng Diyos yung tinanggap mo?
Sa pangako, sa salita ba ng Diyos, ako at ikaw umaasa. Hope must be based on the promises of God. Pakituloy, kapatid. You can break God's promises by leaning on them. Kapatid, hindi masisira, hindi matitibag, hindi maguguho ang pangako ng Diyos kung magtitiwala ka dyan. Bakit? Kasi mas matibay pa sa sanlibutan yung salita ng Panginoon. Heaven and earth will fade, but the word of the Lord will still remain. Ganun yun katibay. Kaya yung pangako ng Diyos, kung kakapitan mo yan, grabe. Mas matibay yan sa trabaho mo, mas matibay yan sa talino mo, mas matibay yan sa edukasyon mo, sa ano pa mang bagay. Kasi salita yan ng Diyos. Salita yan ng Diyos. Kahit prinsipe pa ang mangako sa iyo, mas matibay ang salita ng Diyos. Why? Kasi ang prinsipe, ang hari, ang presidente mamamatay. At kapag siya ay namatay, wala nang silbi yung kanyang pangako. Pero ang salita ng Panginoon hindi mawawala kasi hindi mamamatay ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Sige, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hope is a desire and feeling based on the promises of God. Kaya sandalan po natin. Sandalan. Ito po ang ating pag-asa. Now, let's talk about who is the source of our hope. Sino ba ang source ng pag-asa natin? Kanina ko pa nababanggit, baka sabi mo ang source ng hope ay trabaho, baka pera, o baka edukasyon, baka business, or anything, or relationship. Pakiramdam mo may pag-asa ka kasi ang gandang sobra ng relasyon. That is a good thing. Pero merong mas genuine source ng hope para dun. Hindi ko po sinasabing maling bagay yun. Pero ang sinasabi ko po, ang sinasabi ng Biblia, merong mas genuine, may mas maganda, mas may best. At para saan po yun? Balikan po natin si Anna. In verse 36, sabi po ni Anna, ang description ng Bible, there was also a prophet. So when we say a prophet, she has to speak the truth. Yun po ang trabaho ng propeta. Ang Panginoon magsasalita sa kanya, it's either a warning, a promise, or a judgment. At yung propetang kanyang kinausap, hindi pwedeng magsisinungaling. Kailangan sabihin niya yun kahit umiyak, mag-rejoice, magrebelde o sumunod ang bansang Israel. That prophet has to speak the truth. And the name Anna means grace. It means unmerited favor. The name Hannah, ayan, Hannah, pareha lang po sila ng kahulugan. Variation, it means grace. Something na tinanggap mo galing sa Panginoon na hindi mo naman deserve. Something na tinanggap mo na hindi mo naman pinagpaguran. That is the meaning of her name. At anong pangalan ng kanyang tatay? Phanuel means face of God. Gusto niyo bang pangalan niyan? Face of God. Magandang kahulugan. And from the tribe of Asher, meaning blessed, happy, and blessed. What a beautiful name surrounding this prophet. And alam niyo po, truth, grace, face of God, happy, and blessed, or blessed, all of those meaning nagpo-point sa atin kay Jesus. Yung katotohanan, yung biyaya, yung face of God, yung being blessed, lahat yan ituturo ka papunta kay Jesus. Gusto mo ng biyaya, punta ka kay Jesus. Gusto mo ng katotohanan, punta ka kay Jesus. Gusto mo makita ang mukha ng Diyos, puntahan mo si Jesus, hanapin mo si Jesus. Gusto mo maranasan ang pag-ibig ng Diyos, hanapin mo si Jesus. Tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at nakapagligtas. Gusto mong mapagpala, sumampalataya ka kay Jesus. What is the word of the Lord says? Pakistuloy in John chapter 1 verse 14, and the word became flesh and lived among us. Ito po ay nagtuturo kung sino si Jesus. And we have seen His glory. The glory as of a Father's only Son, full of grace and truth. Mga kapatid, the day that we receive Jesus Christ as our Lord and Savior is the day that you receive God as your Lord and Savior also. Why? Kasi po ang Biblia tinuturo that Jesus is the exact representation of the Father in heaven. Ang bansang Israel, naghahanap sila, ano bang itsura ng Diyos? Ano bang pakiramdam, maranasan ang pag-ibig ng Diyos? Ito po ang Biblia sinasabi, yung naranasan nyo kay Jesus, yun ang Diyos. Hindi konsentidor, pero maamo. Makita po natin, puno ng pag-ibig, pero patas. Minsan kasi sa atin, sa buhay natin, kapag umiibig, nawawala yung pagiging tama, nawawala yung pagiging patas. Pero ang Panginoon, umiibig siya, pero He will never compromise the truth.
mamaya pag-usapan natin yung tuloy. Na-excite ako. So, ituloy po natin. Baka masabi ko na lahat. At makita po natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay natutuwa ang tao. In grace and truth. Grace and truth. Maraming tao gusto grace, unmerited favor, but doesn't want the truth. Kasi minsan masakit yung katotohanan eh. Minsan ikaw yung mababalian sa katotohanan eh. Pero bilang mga mananampalataya, kailangan balanse tayo kasi yun ng Diyos. Gusto mong maranasang patuloy ang biyaya ng Diyos, kailangan natin mabuhay sa katotohanan. Gusto nating dumaloy ng patuloy ang biyaya ng Diyos sa ating buhay, kailangan mabubuhay tayo sa katuwiran ng Diyos, sa truth ng Panginoon, sa kabanalan. At kaya maraming tao na ating pinagpipray, posibleng kapatid mo, mahal mo sa buhay, ayaw nilang tumanggap kay Jesus. Ano ho? Patuloy mo sinishare, pero nagagalit pa sa'yo. No, isa pa nagagalit, ano ho? Pero huwag tayong magagalit sa kanila. Kasi sinagot ng Bible, hindi nila yun kasalanan. Biktima lamang ho sila. Pero ang kagandahan sa Panginoon, kung tayo nga dating makasalanan din, pinalaya ng Diyos at nakita natin ang ganda ng kaligtasan, pwede rin yun gagawin sa kanila. Now, sino ang may kasalanan? Sinabi po ng Bible in 2 Corinthians chapter 4, verse 4, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. Bakit hindi tinatanggap ng mga wala pa sa Panginoon yung mensahe ng kaligtasan ni Jesus? Kasi binubulag sila. Kasi binulag sila ng diablo. So kaya huwag ka magagalit sa taong ayaw tumanggap kay Jesus. Magalit ka dun sa bumubulag. At paano mo yun lalabanan? Ang panlaban doon ay panalangin. Ang panlaban doon ay tiyaga. Ang panlaban doon ay pag-ibig. Kapag tinuloy niyo po, in verse 5, sabi po doon, we are not representing our own selves. We are not testimonying about ourselves. Pero kanino tayo nagpapatotoo? We are proclaiming Jesus Christ and we as His slave. So ibig sabihin, patuloy mo lang ibahagi yung salita ng Panginoon. Patuloy mo lang ibahagi yung pag-asa na tinanggap mo kay Jesus. Kasi why? In verse 6, God's word says, let light shine upon the darkness. Yung liwanag ng Panginoon, yung liwanag ng kaligtasan, ng pag-asa na nanggagaling sa Panginoon na nasa atin ay magniningning sa ang kadiliman man yan. Sa family man yan, sa trabaho man yan, hayaan mo yung liwanag ng pag-asa ng Diyos ay dumaloy sa iyo. Hayaan mong kumilos si Jesus sa pamamagitan ng buhay mo. Okay po ba yun? Jesus is the source of our hope. Kaya hayaan natin na yung hope na meron tayo dumaloy sa iba. Now let's go back to Anna. In verse 38, ang sabi po doon, at that moment she came and began to praise God and speak about the child to all who were looking for the redemption of Jerusalem. Yung Ana na kilala natin, kumakanta eh. Do you wanna build a snowman? Diba? Yun yung Anang sikat ngayon eh. Pero ito, hindi po siya kumakanta, do you wanna build a snowman? Ang kinakanta ni Ana, purihin ang Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Bakit? Kasi nakita ko na yung pag-asa, nakita ko na yung kaligtasan, nakita ko na yung manunubos ng Jerusalem. Ano po yung itinuturo dito? Pakituloy kapatid, that genuine hope is found in Jesus Christ alone. Anna was a prophet. It means talagang sanay siya sa mga gawaing simbahan kung sa panahon natin. Pero nakita niya hindi doon ang pag-asa. Hindi doon ang pag-asa. Si Anna wala ng asawa, matagal na panahon na, pero hindi niya nakita ang pag-asa ko nasa relationship. Pero nung nakita niya yung baby Jesus, ayun, yun ang redemption ng Jerusalem. Yun ang aming pag-asa. Kapatid, ano ang lagay ni Jesus doon? Baby yun eh. Umiiyak-iyak pa yun siguro, hiniheli-heli ni Mary yun, pero na-recognize niya, praise God, ito yun. And maunawaan natin, she was a prophet. Mamaya pag-usapan natin, ano yung sinabi niyang redemption of Jerusalem? Ano yung redemption? Pero gusto ko muna pong ibigay ito sa inyo that Jesus Christ is the fulfillment of God's promises. Ang Panginoong Jesus ang katuparan ng lahat ng pangako ng Panginoon. I truly believe that as far as man is concerned,
lahat ng kaganapan nagtuturo papunta kay Jesus. From fall hanggang sa kapanganakan ni Jesus, lahat ng nangyari sa history, nagpe-prepare para sa kapanganakan ni Jesus. All the kingdoms that rises and fall, nagpe-prepare sa pagdating ni Jesus. At mula sa pag-akyat ni Jesus sa langit, lahat ng kaharian, lahat ng government, lahat ng kaganapan ay nagpe-prepare para sa muli niyang pagbalik. Church of God, this is the truth. Si Jesus, siya ang sentro ng lahat ng kaganapan, maging ng kaganapan ng buhay mo. Kaya huwag mong gawin yung disappointment ang sentro ng buhay. Huwag mong gawing hayaan na yung failure mo ang maging sentro ng buhay mo. Huwag mong hayaan na yung takot mo ang maging sentro ng buhay mo. Bakit? Kasi kailangan si Jesus ang sentro ng ating buhay. Wala kang ilalagay sa gitna kung hindi ang Panginoong Jesus lamang. Kaya if you're that person, may ibang nasa sentro ng buhay at tinitignan mo na mukhang eto yun Kung hindi yan si Jesus, tanggalin mo siya. Kailangan ang Panginoong Jesus ang iyong laging tinitignan. Amen po ba yun? Amen. 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 And you know what? According to the prophecies, para masemento po natin itong aking claim na si Jesus ay fulfillment ng lahat ng pangako ng Panginoon. In the Old Testament, there are 48 messianic prophecies. When we say messianic prophecies, yung pangako ng Diyos na mangliligtas sa bansang Israel. And there are 48 prophecies. Saan siya manggagaling, paano siya mamamatay, ano ang magiging itsura ng kanyang manay, I mean, kung virgin birth ba yan, kaninong lahi siya manggagaling, and all the stuffs. And you know what? All these 48 prophecies, kinumpleto ni Jesus. Hindi 47, hindi 46, hindi 45. Kinumpleto niya. Lahat ng 48 prophecies, kumpleto. Walang kulang, hindi rin sumobra. Sabi po ng ilan, tsamba. Tsamba lang na kumpleto ni Jesus. Pero alam niyo po, kinumpute ng siyensya. According po kay Peter W. Stoner, sumulat ng book na Science Speaks, para makumpleto ni Jesus yung 48 Old Testaments, kailangan niyang ang chances po is 1 in 13 trillion. Biriin niyo po yun, So yung chance na mabuo yung 48 prophecies, isang tsansa lang sa 13 trillion. Paanong tsamba? Ibig sabihin, alam ng Panginoon kung ano ang ginagawa niya. Kapatid, ano po ang gusto kong ituro sa atin ngayong umaga? You can trust God's promises. Mapagkakatiwalaan mo ang Panginoon. Kung yung 48 na prophecies natupad lahat, na ang chance is 1 in a 13 trillion, hindi ko nga alam kung kaya ko bilangin yung 13 trillion. Parang ang hirap ata bilangin nun. Kung isusulat ko yun, baka maubos ang buhay ko sa pagsusulat ng number. Pero naganap. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan ang pangako ng ating Panginoong Diyos. At ang pag-asa ko at ang pag-asa mo kay Jesus ay sigurado at hindi tsamba. No? Minsan parang kapag na-bless ka ng Lord, praise God, tsamba. wala hong ganon. Sa basketball lang yun. Ako pag tumira, shumut, praise God, tsamba. Kasi hindi talaga ako magaling mag-basketball. So pag shumut yun, praise God, tsamba. Tsamba. Pero yung pangako ng Diyos, pag naganap sa buhay mo, sigurado kasi yun, hindi yun tsamba. Okay ba yun? Okay ba yun? Kaya pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah. And you know what? I want you to appreciate our hope in Christ Jesus. Why? Because life with Christ is an endless hope. But without Him, it is a hopeless end. Ang buhay na may Jesus, hindi ka mauubusan ng pag-asa. Mapunta ka man sa dead end ng buhay mo, kayang gumawa ng Panginoon ng paraan para ikaw ay makapagpatuloy. Kasi kasama mo siya. Hindi siya pwedeng mapipigil . Yun ang kagandahan sa Diyos. Pero kung wala ang Diyos, our life will end hopelessly. I love this quotation na nabasa ko po. Ang sabi niya, if you have been born twice, you only have to die once. But if you have been born once, you have to die twice. Ano pong ibig sabihin? You have been born twice, physical birth and spiritual birth mo. Yung born again experience mo, the day that you receive Jesus Christ. Kung 2 beses ka ipinanganak sa iyong buhay, 1 beses ka lang mamamatay.
And that is your physical death. You will not experience that other death. Kasi kasama mo ang Diyos. Kasama ka ng Diyos habang buhay sa kanyang kaharian. But if you have been born once, physical lang, hindi mo tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, kahit may pagkakataon, you have to suffer to die twice. Physical death, na lahat naman ay dadaanan natin. And secondly, yung pinakaayaw natin, is spiritual death, which is eternity. Kaya kapatid, the day that you accept Jesus Christ, you have endless hope. Why? Kasi alam mo na yung pag-asa mo kay Jesus tutuloy hanggang sa eternity. Yung pag-asa mo kay Jesus, hindi lang dito sa mundong ito. Ang pag-asa mo kay Jesus, papuntang langit. Okay ba yun? Okay ba yun? Ang pag-asa natin kay Jesus, eternity. This is our hope in Christ Jesus. The source of our hope is no other than Jesus Christ alone. Our source. And alam niyo po, yung pag-asa kay Jesus, hindi lang siya simpleng pag-asa. Ang pag-asa kay Jesus ay makapangyarihan. Let's talk about the power of our hope in Christ Jesus. Balikan natin si Ana. Ano ang kanyang deklarasyon? Ang sabi po ni Ana, that child, to all who were looking for the redemption of Jerusalem. Yang batang yan yung hinahanap ng Jerusalem for their redemption. Para sa kanilang kalayaan, para sa kanilang kaligtasan. What is the meaning of the word redemption? Marami pong kahulugan ng salitang redemption, but here, the word lutro means to be set free, mapalaya, to be released by the payment of a price. Lalaya ka, pero kailangan may bayad. Sabi nga ng ilan, parang piyansa, pero yung bayad na ginawa ng Panginoon, hindi lang yan piyansa. Hindi ho yan katulad ng piyansa. Kasi tuluyang pagpapalaya itong ginawa ni Jesus sa atin eh. But the question is, ano yung pangbayad? Ang pangbayad po, saan tayo pakakawalan? From the evil, internal and external. Kasamaan sa puso mo, sa isip mo, sa buong pagkatao mo, papalayain ka ng Panginoon. At sa lahat ng kasamaang nakapalibot sa iyo. And when I say kasamaan, hindi lang po yan kasalanan. Alam niyo po ba that sickness is considered evil? Sickness, pain, sorrow, lahat ng mga bagay na nag-harm sa atin is considered evil. At ang sinabi ng Panginoon, palalayain tayo doon. Kaya if you're experiencing such kind of evil, may kapangyarihan ng Diyos para palayain ka. At alam niyo po, ito ay nakaselyo, walang iba. Ano ang pangbayad? Pakituloy. It is Christ's precious life. Ang buhay ng Panginoong Hesus. All the suffering, all the pain, all the shame na tinamasa ni Jesus, yun kasi yung kabayaran para ako at ikaw ay mapalaya. That is the power of our hope. And hayaan niyo lang po ako tumuloy. You know what, church? Our hope of redemption was sealed by the blood of Jesus Christ. At hindi yan mawawala ng kapangyarihan. Hindi yan masisira. Hindi yan mababaliwala. Kaya babalik po ako. Ngayong umaga, ang tanong ko po is, anong gusto mo ngayong Pasko? Are you still searching for some material things that will fade away sooner or later? Ayan. Hihingin ko kay Ate Ivan yung ating box. Kapag kayo ho tatanggap ng gantong kalaking box ngayong Pasko, may excite ba kayo? Ano kasi ngayon parang dahil titipid tayo, maliit lang lahat yung mga regalo. Pero kung ganito, siguro bond paper rin. Lagay ng bond paper, ay, ang pastor ah. Ano ho? Pero pwede ko ba invite si Kuya A ulit at si Ate Emma? Emma, mother. Ayan, ano ho? And alam niyo po, kagaya ng sinabi ko kanina, yung hope, yung gift ni God, ay more than pa sa gusto natin, pero ito talaga yung kailangan natin. Ate Emma, kagaya kanina, tulungan mo akong buksan. And can you please get one? At ito po yung regalo ni Jesus ng Panginoon sa atin. Pwede niyo na ba pakita? Christmas season is reminding us the best gift
that God could ever give. Ito na po yung best na ibibigay ng Panginoon. It is greater than mansion. It is greater than luxurious car. It is greater than the relationship that you ever wanted. This is the greatest. This is the darling of the heavens. And you know what? What is the power of our hope? Our hope in Christ Jesus, it will never disappear. Hindi yan mawawala. Ayaw mo niyan, gusto mo yung pag-asa mo kay Jesus, hindi na yan mawawala. Ibinigay na yan ng Panginoon sa iyo. Take it or leave it, pero nandyan yan. Posible, ibinigay na yan sa iyo ng Panginoon, pero binaliwala mo ngayon, nandyan pa rin yan at hinihintay kang tatanggapin mo siya. It will never disappear. And that hope in Christ Jesus will never disappoint you. Hindi ka niyan ititirek. Posible yung ibang pinaglaanan mo ng pag-asa, pinaiyak ka lang sa dulo. Posible na nagoyo ka na minsan kaya meron ka ng trust issues. Pero that hope in Christ Jesus will never disappoint you. It will last until the end. It will meet every need that you need. And our hope in Christ Jesus will always give us a reason to live. Kasi tinanggap mo si Jesus. Kasi may Jesus ka na. Kaya whatever yung pain na pinagdaanan mo sa nakaraan, kasama mo ang Panginoon dyan. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan at hindi ka niya hahayaang nakadapa dyan. Kasi sasabihin niya, tumayo ka, hawak kita, magpapatuloy tayo at magtatagumpay ka sa ngalan ko. That is the promise of God. You know what, church? Kapag naaalala ko yung meron ka ng Jesus sa buhay mo, meron ako naaalalang isang tagpo 3 weeks ago. Mariel and I were talking. Actually, lagi ko po sinusubok makipag-converse sa kanya. Kasi ang dami niyang pinagdaanan ng family niya all throughout this year. Alam ko naman, lahat naman tayo. For those asking who is Mariel, she is my girlfriend. And habang pinaprocess ko po siya, lumabas po sa kanyang bibig, isa sa pinagdaanan niya is this. Wala po siyang trabaho papasok 2021. Kasi po nag-resign siya before pandemic hits kasi gusto niya maghanap ng ibang trabaho. Yung una niyang trabaho okay naman, pero sabi niya parang tinatawag ako ng Lord sa mas kakaiba. Sa mas kakaiba. So sabi ko kung tagal niya nang pinagpa-pray na magre-resign, actually 3 years na o 2 years, sabi ko wag muna, hindi pa sumasagot ang Lord eh. Pero nang nakuha niya na yung buong courage, sabi ko go, buo na decision mo eh. Akala ko wrong decision. Kasi tumama yung pandemic. Habang nag-uusap kami, malungkot yung kanyang tinig. At sabi niya, sana naman kaya kami pupulutin ngayong 2021. Kasi siguro, tinamaan ng matindi yung kanyang family. Naka-experience ng kahirapan. Posible kayo rin. And isa po sa pinakamabigat na narinig ko during that time is when she said, back to zero kami. Alam niyo po, hindi ko malunok yung kape na iniinom ko, hindi ko alam kung iinumin ko ba o iluluwa ko ba o ano bang gagawin ko. And deep within my heart, sabi ko, Lord, hindi pwedeng ganito to. Wala nang maniniwala sa Kanya ngayon. Walang maniniwala sa akin kapag dinideklara kong mabuti ka kung ang buhay namin ganito. Ang buhay niya ganito. Alam niyo po, wala akong ibang sinabi. Ang unang lumabas sa aking bibig, hindi ka back to zero. Hindi ka back to zero. Kasi may Jesus ka sa buhay mo. May Jesus ka sa buhay mo. Hindi ka pwedeng back to zero. Posible dati kapag sumasablay ka, back to zero kasi mag-isa ka eh. Pero ngayon, may kakulangan sa buhay mo, hindi ka back to zero because you have Jesus and you have it all. Lahat ng kailangan mo, kasama mo. Kasi si Jesus lang ang kailangan mo. And alam niyo po, sabi ko, ano bang gusto mong trabaho? Ganito na lang, para kaming bata, wish list. O sabi niya, sige, ganito. Gusto kong trabaho Mondays to Fridays. The reason is para hindi maapektuhan yung ministry ng Saturday and Sunday. Working hours, office hours, it means 8 to 5. Ayan. Para sabi niya, kung kailangan pa ng ministry, puro ministry yung bibig eh. Para yung ministry, kailangan mag-C2S, makapag-C2S pa. Ayan, At gusto ko Pasay area. Social, parang humihiling lang talaga, At sabi ko, sige, pag-pray natin. And I'm always praying for it. I know, ganun din siya. Pero hindi siya nag-apply. Hindi mo siya nag-apply, hanggang ngayon hindi siya nag-a-apply. Kasi may inaasikaso siyang ibang bagay. But grace called her. Literal na grace po ang pangalan ng tumawag sa kanya.
Kinonfirm ko to kanina eh. At sabi po sa kanya, Mariel, magpasa ka ng mga requirements. Magpasa ka ng NBI, magpasa ka ng medical certificate mo, magpa-picture ka, 2x2, 1x1. May isa pang kinuha, ang dami niyang kinuha. At sabi niya, kasi may trabaho ka. hindi siya tinanong kung gusto niya ng trabaho. Ang sinabi niya, tanggap ka na sa trabaho. At alam niyo po, ito yung trabaho. Mondays to Fridays, 8 to 5 p.m., 8 a.m. to 5 p.m. sa Pasay. Pasay City Hall. Sabi ko, malakas ka kay Lord ah. At ito pa po ang isang grace. Sabi niya, saan nakukuha pang requirements? Alam niyo po, itong buong week, wala ho siyang ginastos sa requirements kasi sinagot nung tumawag sa kanyang grace. What I'm saying right now, Church of God, posible sa punto ng buhay mo ngayon, sinasabi mo, back to zero ka sa 2021. Posible baka sinasabi mo, naku Lord, paano kami? Saan ako pupulutin ngayon? Saan pupulutin ang pamilya ko ngayon, kapatid? Nung tinanggap mo si Jesus, may paraan si Jesus kung paano ka iaangat. May paraan si Jesus kung paano ka aabutin. May paraan si Jesus kung paano ka pagpapalain. At isa lang ang sigurado, hindi ka mapapahiya, hindi ka malulungkot, hindi ka magugutom, hindi ka masasaktan, kasi kasama mo ang Panginoong Jesus. That God who work for this testimony to be completed. Alam niyo po, dapat second Sunday po ang schedule ko mag-preach, pero nakipagpalit si Pastor Henry at na-realize ko kanina dun sa taas, Panginoon, salamat kasi kaya pala inurong mo ako sa third Sunday, kasi kung last week yon tapos na yung time ko para mag-preach, hindi mabubuo yung salita mo, hindi mabubuo yung patotoo mo. And right now, it is complete and I know that there is power sa mga patotoong ito kasi ang Diyos ang kikilos sa ating buhay. Kaya kapatid, hindi ka talunan sa pangalan ni Jesus. Hindi ka mabibigo. And right now, ang dapat lang natin gagawin is worship Him like what Anna did. Ang sabi doon, Anna praise God and declare that that is the redemption of Jerusalem. And right now, yun ang ating gagawin. The name of our hope, the name of our Lord is Jesus Christ. Kaya sa umagang ito, pwede ba pupurihin natin ang Panginoon? Hallelujah! Come on, let us rise up. Let us rise and let us worship God. Oh, worship you, God. Oh, yes, God. Oh, let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Oh, God. Oh, His name is Jesus. Oh, Christ be praised. I have victory. hallelujah, hallelujah. His name is Jesus. My Savior's throne.
Hallelujah. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Jesus, we praise you. Oh God, church, our hope in Jesus will never disappear. It will never disappoint us, and it will always give us a reason to live, to continue. Hallelujah. 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 Church of God, the world is desperately searching for hope. Naghahanap ng pag-asa ang mundo at nahihirapan ang mundo kung saan ito hahanapin. But we know who is that hope, and it is Jesus. Alam mo kung saan mo hanapin ang pag-asa mo, at kapag may naghahanap ng pag-asa, ituro mo kay Jesus, dalhin mo kay Jesus, ibahagi mo si Jesus, kasi si Jesus lang ang tunay na pag-asa ng ating buhay. Hallelujah! Hallelujah! At sa umagang ito, alam ko gusto ng Panginoon kapag magpapatotoo ka, may dala kang bala ng patotoo. Gusto ng Panginoon kapag haharap ka sa tao at sasabihin mong may pag-asa kay Jesus, gusto ng Panginoon naranasan mo mismo yung pag-asang nanggagaling sa Kanya. Kaya right now, I cannot give you hope, I cannot give you the assurance, pero naniniwala akong kayang-kaya ng Diyos. Whatever you need, ano yung gusto mong idulog sa Panginoon ngayon? What do you want for Christmas? I truly believe kaya ng Diyos yan. Hindi ko kayo mapalapit lahat dito sa harapan, pero I truly believe dyan sa pwesto mo, aabutin ka ng Diyos. If you have any prayer requests, if you have any prayer concerns sa ating Panginoon, just lift your hands as we pray. Up high, up high. Both hands up high. Panginoon, Ikaw lang talaga ang pag-asa ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ito po ang iyong mga anak, Panginoong Diyos. Naniniwala na Ikaw lang ang aming pag-asa, Panginoon. Lord, hindi namin hahanapin ang pag-asa sa mundong ito o sa kanino pa mang tao o sa gobyerno, pero hahanapin at makikita, matatagpuan at masusumpungan namin ang aming pag-asa sa iyo. And right now, by faith, we claim it in Jesus' name. By faith, Panginoon, we saw it, Panginoon, na darating sa aming buhay. At Lord, kapag tinanggap namin to, open our mouth, Panginoon, to praise you and testify about your goodness, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa tagumpay, salamat sa kalayaan, salamat sa kapayapaan, sa kagalakan, kaligtasan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen! Come on, praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Oh, worship God! Oh, we worship you, we worship you. Oh, we thank you for the breakthrough. Hallelujah. 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 Ito po ang aking panalangin as we close. Pwede ho ba, let us bow our heads, and pwede ba tanggapin natin ang pagpapahala ng Panginoon? Heavenly Father, we are overwhelmed, Panginoon. Alam ko po hindi ka patapos, Panginoon. Salamat, Panginoon, na itong mga sisidlan ng pananampalataya na nasa puso ng bawat isa is about to spring forth, Panginoon. Maybe they are coming from the desert, but you are making the way para sa iyong kaluwalhatian. Thank you, Father, that no disappointments, no destruction, no sins and temptation will ever work to each one of us. And we'll continue to give you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Right now, we want to complete our worship by giving to God our tithes and offering. Ano po? Hallelujah. And pwede ba itataas natin to sa Panginoon at tayo ay may kagalakang magbibigay sa Kanya. Hallelujah. And we will close in prayer also. Heavenly Father, we thank you so much for the overwhelming presence that you allow us to experience. And right now kami ay magbibigay, Panginoon, bilang aming pasasalamat at pagpupuri. Tanggapin mo po ang kaloob na ito, Panginoon. Magsilbing kagamit-gamit, Panginoon, sa iyong kaharian. And Lord, we are speaking, Panginoon, I'm speaking that you will bless each one who stands before your presence. At Lord, pagpapalaan mo sila more than enough, Panginoon, sa kanilang pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, that as we depart from this place, yung pag-asa na tanga namin ay magliliwanag, magniningning sa lugar
kung saan kami magtutungo at maraming tao ang lalapit sa iyo sa pamamagitan ng aming buhay. Father, ibalik mo po kami next week, Panginoon, ng may puso na excited na purihin ka. And allow us, Panginoon, to celebrate Christmas Eve with a joyful heart sa kasama ang aming mga pamilya. And we continue to give you back all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. 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 God bless po. See you next Sunday.